Tayo magsimula, manalangin po tayo. Mahal namin Ama na mahabagin at magpapala, salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagkabay sa aming buhay na Kristiyano hanggang ngayon. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway maunawan namin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu. Pakiusap, maunawan namin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, bubuksan mo ang Biblia, Hebreo chapter 3. Hebreo chapter 3. Chapter 3, verse 14. Hebreo chapter 3:14. Okay po, Hebreo chapter 3:14, basahin po natin ng sabay-sabay. 3:2:1. Sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo, kung ating hinahawakang matatag ang pasimula ng ating pagtitiwala hanggang sa katapusan. Yeah. Sa ating Christian life, ang nagpapatuloy ay napakahalaga. Kung walang patuloy na pagsisikap, mahirap magkamit ng tagumpay sa pananampalataya. You know what's the four element of our Christian life? Alam niyo po ba kung ano po yung apat na elemento ng ating buhay Kristiyano? Right? You know? Ano po? Alam niyo po ba? Una, Word of God. Una po ay salita ng Diyos. Second, prayer. Third, Pangalawa ay pananalangin. fellowship. Pangatlo ay fellowship. Four, evangelism. At Right? yung pang-apat ay evangelism. Even though we know well four elements of the Christian life, if we don't continue practice, it's useless. Kaya alam po natin ito na kung hindi po natin isa sa buhay yung apat na elemento ng buhay Kristiyano, ito po ay walang kabuluhan. Right? We read the Bible, right? Kaya tayo po ay nagbabasa ng So Biblia. we need to read the Bible araw-araw. Tapos ba? Tuloy-tuloy. Kailangan tuloy-tuloy. Yeah. We pray, right? We also pray. Kaya tayo rin po ay nananalangin. But Tama po our ba? prayer will not be answered through one-time prayer. Kaya yung panalangin po natin, hindi po ito masasagot ng isang beses lamang na panalangin. Tapos ba? Yeah. We have to pray tuloy-tuloy. Hanggang it is answered, right? Kaya kailangan po natin manalangin hanggang sa ito po ay masagot. Tama po ba? Yeah. We attend the fellowship. Kaya dumadalo po tayo ng fellowship. Yeah. Just we attend the fellowship once, it's not enough, right? Kaya yung pagdalo ng isang beses lamang sa fellowship ay hindi po We sapat. have to Tama po attend the ba? fellowship, tuloy-tuloy. Araw-araw. We try to evangelize lost soul. At tayo sinusubukan natin na mag-evangelize sa mga ligaw na So kaluluwa. usually, right, we evangelize once, it's not enough. Kaya madalas, di ba, kapag hindi sapat yung pag-evangelize ng isang beses lamang, We have to continue evangelize. kailangan natin magpatuloy na mag-evangelize. Yeah, so, ang nagpapatuloy ay napakahalaga sa ating Christian life. Maring sabihin na ang nagpapatuloy ay isang kapangyarihan. Isang kapangyarihan. So today the title consistency is a power. Consistency is a power. Kaya po yung pamagat po ng ating pong sermon ngayon ay yung pagpapanatili, ito po ay kapangyarihan. Ito po yung kapangyarihan. Yeah. Halimbawa,
when you go to the mountain, you can see the waterfall. You can see the waterfall. Kaya halimbawa po, kapag pumunta po kayo doon po sa bundok, makikita po ninyo yung waterfall. Yeah. Ang talon, right? Waterfall talon, ang talon. Ang talon na bumabagsak ng tuloy-tuloy ay kayang magbutas ng bato. Naintindihan niyo po? The water itself doesn't have enough power to make hole, right? Originally, water doesn't have enough power to make hole on the bato. Kaya po yung tubig, wala po itong sapat na kapangyarihan para po magawa niyang butasan yung pong isang bato. But waterfall continuously fall down, right? Pero yung talon, patuloy po itong umaagos ng patuloy. Someday it can make a hole in the rock, right? At balang araw, nagagawa po nitong butasan yung malaking bato. Consistency is a power, right? Kaya po yung hindi pagbabago, ito po yung kapangyarihan. madaling halimbawa, you like most of the Filipino like boxing. Kaya karamihan po sa mga Pilipino, gusto po nila ng boxing. You like Pacquiao? Gusto niyo po ba si Pacquiao? Yeah. When you look at watch the boxing game, the boxer always put the jab. Kaya po kapag manonood po kayo ng boxing, yung boksingero palagi po siyang sumusuntok. You know jab? Alam niyo po ba yung jab? Jab itself doesn't have enough power, right? Kaya po yung jab wala po itong sapat na lakas. But the other side, if you receive a jab, tuloy-tuloy, anong mangyari? Pero kapag tumanggap po kayo ng patuloy na suntok, ano po yung mangyayari? If you receive a jab continuously, fall down. Kaya kapag patuloy po kayong tumanggap ng suntok, ikaw po ay tutumba. Yeah. So consistency has a power, right? Kaya po yung hindi po pagbabago, yung pagpapanatili, ito po ay mayroong kapangyarihan. Madali ang gawin ng isang bagay ng isang beses. Tama ba? Ngunit mahirap ang panatilihin ito ng tuloy-tuloy. Kung nais mong matuto ng isang sports, kailangan mo itong gawin ng palagian. Tama ba? Tuloy-tuloy. Kailangan tuloy-tuloy. Para sa kalusugan, ang exercise ay dapat gawin ng tuloy-tuloy upang makita ang epekto. Tama ba? You try to have a diet to reduce weight. You to practice diet. Kaya sinubukan niyo na po ba na mag-diet para po makabawas kayo ng inyong timbang? Ang diet ay nangangailangan ng patuloy na pagsisikap upang makamit ang resulta. Tama ba? Ang karaniwang katanggihan ng mga taong nagtagumpay sa mundo. Hindi sila sumusukpo at patuloy nilang ginagawa ang isang bagay hanggang sa dulo. Ganon din ang ating Christian life. Ang kaligtasan ay natatanggap ng minsan, ngunit ang Christian life ay hindi natutupad ng minsan lamang. Tama ba? Ang pinakamahalagang bagay sa Christian life ay ang nagpatuloy na pagsunod hanggang sa pagpabalik ng Panginoon. Ang Christian life ay hindi isang 100-meter race. Hindi short race. Kundi isang mahabang marathon. Alam mo ba marathon? How far? Kaya alam niyo po ba kung ano po yung marathon o yung mahabang takbuhin? 42 point.
Not the you need to. Okay. Yeah, 42 almost 42 kilometer, right? Kaya halos 42 kilometer po ito. When I come to Manila Central Church from my house, around this distance. Kaya po nung pumunta ako dito sa Manila Central Church mula po sa aking bahay, ganito po yung distansya nito. From Cavite, Malayo, right? Can you run consistently this distance? Kaya kaya niyo po bang tumakbo ng ganitong tuloy-tuloy ng ganitong If we can pagpapatuloy? just run 100 meter, madali, right? Kaya kung tatakbo tayo ng 100 metro lamang, madali lang po ito. But our Christian life is not 100 meter race. Our Christian life is a marathon. Kaya yung buhay Kristiyano po natin ay gaya po ng maraton. Yeah. So the important thing, we have to learn consistently. Kaya yung pinakamahalagang bagay po, dapat po tayong tumakbo ng patuloy. We have to run this race until our Lord comes again. Kailangan po nating tumakbo sa takbuhin po na ito hanggang sa muli pong bumalik ang Panginoon. Yeah. When start a marathon, many people start together. Kaya kapag nag-uumpisa po yung maraton, maraming tao po sabay-sabay po sila nag-uumpisa. But by luck, to reach the goal, very few who reach the end. Kaya napakahirap po na tapusin yung goal doon po sa bandang huli. The important thing, you have to consistently continue your Christian life. Kaya ngunit yung pinakamahalagang bagay po, kailangan mong ipagpatuloy yung iyong buhay Kristiyano. Don't forget our Christian life is a marathon race. Marathon. Kaya wag po ninyong kalimutan na yung ating buhay Kristiyano ay kagaya po ng isang takbuhin o maraton. Yeah. Minsan, we call the faith of the youth. Faith of the youth is like a bowling pot. Bowling pot, you know, bowling pot. Kaya minsan po matatawag po natin na yung pananampalataya po ng mga kabataan ay gaya po ng kumukulo na palayo. Yeah, bucket bowling pot. Bakit po? Bowling pot, it's easy to make it become hot easily, right? If we put the fire, it become hot easily, right? Kaya po yun dun sa palayok, madali po itong umiinit o kumukulo. It's a boiled pot, let's suppose. And then, after 30 minutes, still hot? Kaya pagkatapos po ng 30 minuto, mainit pa rin ba ito? Hindi, right? Already become cold, right? That's why sometimes we call the faith of a youth is like a boiling pot. Kaya minsan po masasabi po natin na yung pananampalataya po ng mga kabataan ay kagaya po nitong kumukulo na palayok. It means that their faith, Christian life is not consistent. Ibig sabihin, yung kanilang pananampalataya ay hindi po tuloy-tuloy. When they got the salvation, they look so very good. Nung natanggap nila yung kaligtasan, mukha silang maayos. They are very active. Sila po ay aktibo. They attend many gatherings. Dumadalo sila sa maraming mga They try gathering. to evangelize many lost souls. Sinusubukan nila na mag-evangelize sa maraming ligaw na But the kaluluwa. problem, it does not continue. Pero yung problema, hindi sila nagpapatuloy. After 30 months, after 6 months, after 1 year, wala sila. Kaya pagkatapos ng 3 buwan, 6 na buwan o 1 taon, wala po sila. It frequently happen, right? That's why it's like a boiling pot. Kaya masasabi po natin na gaya po ito ng palayo. Yeah, maraming Kristiyano ang nabibigo sa kanilang Christian life at hindi ganap na nanatili sa simbahan dahil sa kakulungan ng nagpapatuloy. Kakulungan ng nagpapatuloy. That's why Hebrew chapter 3:14 ang hinahawak kang matatag pasimula ng ating pagtitiwala hanggang sa katapusan. Ito ay mahalaga. Ang kahalagahan ng nagpapatuloy, kung hindi ka mapatuloy sa huli ay matatalo ka sa tukso ng Diablo. Kung hindi ka nagpatuloy sa iyong pananampalataya, tiyang na makakahanap ng pagkakataon ng Diablo upang tuksoin ka. Kaya po buksan mo ang Biblia, Efeso chapter 4.
Ephesians chapter 4, 27, Ephesians chapter 4, 27. Chapter 4, 27, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At huwag bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Yeah. Huwag bigyan ng pagkakataon ng diablo. Yeah. Usually we compare works of Satan to the serpent, right? Serpent. Kaya minsan po, madalas po, yung mga gawain po ni Satanas, ikinukumpara po natin ito doon po sa ahas. As you know where, right? Satan used the serpent in the Garden of Eden to tempt Adam and Eve. Kaya po ng inyong nalalaman, si Satanas, ginamit niya po yung ahas para po tuksohin si Adan at Eva doon po sa halamanan ng Eden. What's the characteristics of the serpent? Ano po ba yung katangian ng ahas? Serpent can enter even it's a very small hole. Yung ahas, kaya po nitong pasukin kahit yung napakaliit na butas. Even though it's a very small, right? Big ahas can enter. Kahit na ito po ay napakaliit, pero yung malaking ahas, kaya po nitong pasukin. Pareho, Satanas. Yeah. That's why we shouldn't give any chance to Satan. Kaya nga po, hindi po dapat natin bigyan ng pagkakataon si Satanas. Halimbawa, kapag lumiban ka kahit isang beses sa linggo, tiyak na makakaharap ng pagkakataon ng diablo upang tuksoin ka. Para sa bagong naligtas, ito ay maaaring maging lupang mapanganib. Inisip na ibinigay ng diablo, okay lang lumiban ng isang beses. Okay lang. Makakadalo ka naman sa susunod na linggo. Ano ba? Yeah. But today, you attend the church, Sunday sermon. Pero ngayon, dumalo po kayo sa ating Sunday sermon. Yeah, you overcame the temptation of Satan. Kaya napagtagumpayan po ninyo yung tukso ni Satanas. Yeah, but Satan will continue tempt you. Pero si Satanas, patuloy ka po niyang tutuksohin. Today you look tired. Ngayon mukha ka ng pagod. Today you have many things to do. Ngayon marami kang bagay na dapat gawin. Next time. Sa susunod na lang. Okay lang, next time. Okay lang, sa susunod na lang. Right? Satan always say to you like this. Kaya si Satanas, palagi niya po ganito yung sasabihin niya sa iyo. Yeah. Kapag lumiban ka kahit isang beses sa linggo, tiyak na makakahanap ng pagkakataon ng diablo upang tuksoin ka. You experience, right, when you practice diet to lose weight? Kaya naranasan niyo na po ba na nabawasan po yung inyong timbang nung kayo po ay nag-diet? Meron, masarap pagkain. You give excuse. From tomorrow I can start diet. Kaya sinasabi mo, siguro magmula bukas, sisimulan ko na mag-diet. But today I have to eat. Pero ngayon, kailangan ko kumain. Right? Tomorrow what will happen? Bukas, ano po yung mangyayari? Parehong masarap pagkain. From tomorrow I will start. Kaya bukas na lang ulit ako mag-umpisa. You cannot practice diet until then, right? Kaya hindi mo kayang isabuhay yung pagdadiet hanggang sa araw na yun, tama ba? Satanas. Works of Satan, pareho. Kapag lumiban ka ng isang beses, ang puso mo ay nagiging malapit na sa mundo. Tama ba? Mas nagiging mahirap dumallo sa susunod na linggo. So as I said, especially newly saved, if you absent one week, it can be very critical in your Christian life. Kaya gaya po ng aking sinabi, para po sa mga bagong naligtas, kapag lumiban lamang po kayo ng isang araw, ito po ay critical sa inyong buhay Kristiyano. Many newly saved, they are stumbled. Kaya marami sa mga bagong naligtas, sila po ay natitiso. I can absent only this week. They say, I absent only this week. Kaya sinasabi nila na liliban lang ako ngayong linggo lang. But next week, wala na. Pero sa susunod na linggo, wala na sila. Because you are newborn baby, very weak. Dahil ikaw po ay bagong silang na sanggol, Satan can napakahina more pa. easily tempt you. Kaya madali ka pong tutuksohin ni Satanas.
Mas nagiging mahirap dumalo sa susunod na linggo. Nagiging pagkain ka ng diablo. What does Satan do? Kaya ano po ba yung ginagawa ni Satanas? Unang Pedro chapter 5. Unang Pedro chapter 5 verse 8. Unang Pedro chapter 5 verse 8. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Magpakatino kayo, magbantay kayo, ang dyablo ng inyong kaaway ay tulad ng leyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Yeah. Ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng leyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. If you absent one Sunday, you already became target of Satan. Kaya kapag lumiban ka lamang ng isang Sunday, ikaw na yung magiging target ni Satanas. Tuloy-tuloy. Don't absent. Kaya wag po kayong lumiban. Every Sunday. We have 52 weeks, Sunday, right? Kaya meron po tayong 52 weeks sa ating pong Sunday. Don't absent every Sunday. Kaya wag po kayong lumiban kada linggo. Linggo. Tuloy-tuloy. Okay? May halimbawa sa Biblia, pag-isipan natin, si David. Si David ay nakasala ng malaki dahil sa isang beses na katamaran. Right? Buksan mo ang Biblia, ikalawang Samuel chapter 11. Ikalawang Samuel chapter 11 verse 1 and 2. Ikalawang Samuel 11 verse 1 and 2. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa tagsibol ng taon, ang panahon na ang mga hari ay lumabas upang makipaglaban, sinugo ni David si Joab at ang kanya mga lingkod na kasama niya at ang buong Israel. Kanilang sinalanta ang mga Amonita at kinupkob ang Raba, ngunit si David ay nanatili sa Jerusalem. Isang dapit hapon, nang si David ay bumangon sa kanyang higaan at naglalakad sa bubungan ng bahay ng hari, nakakita siya mula sa bubungan ng isang babaeng naliligo at ang babae ay napakaganda. Verse 1, sa taksibol na ng taon, ang panahon na ang mga hari ay lumalabas upang makipaglaban. This time, even king must go out to fight with the enemy in the world. Kaya sa mga oras po na ito, maging yung hari, kailangan niya pong lumabas para po makipaglaban doon sa mga kaaway. Tama, right? Ang panahon na ang mga hari ay lumalabas upang makipaglaban. But maybe this time, David, I'm not sure he felt tired. Kaya marahil sa oras po na ito, hindi po ako sigurado kung si Haring David nakaramdam po siya ng pagod. Pagod na. Next time I will go out. Sa susunod na lang ako lalabas. I don't have a good feeling. Wala akong hindi maganda yung pakiramdam ko. Right? You say, right? You don't have a good feeling. Kaya 'di ba sinasabi niyo ito, hindi maganda yung pakiramdam ko? That's why he didn't go out. Kaya nga po hindi po siya lumabas. Maybe he had daytime sleep. Marahil ay 3 beses po siyang natulog. He got up late afternoon. At siya po ay gumising na ng dapit hapon na. Then but he saw the woman. Pero nakakita po siya ng isang babae. Right, verse 2, verse 2, nakakita siya mula sa bubungan ng isang babaeng naliligo. At ang babae ay napakaganda. That's why he was tempted, right? Kaya nga po, siya po ay natokso. Tama po ba? He committed adultery. Siya po ay nakagawa ng pangangalo niya. Malaking kasalanan. Why it happened?
Kaya bakit po ito nangyari? What's the starting of his sin? Ano po yung naging pasimula ng kanyang kasalanan? 이상 베세스나 katamaran. Right? Hindi tuloy-tuloy. Hindi tuloy-tuloy. Right? Dahil sa kanyang kasalanan, nagbigay siya ng pagkakataon sa Diablo na Manila. Ikalawang Samuel chapter 12. 13 and 14. Ikalawang Samuel 12, 13 and 14. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At sinabi ni David kay Nathan, ako'y nagkasala laban sa Panginoon. At sinabi ni Nathan kay David, inalis din ng Panginoon ang iyong kasalanan, hindi ka mamamatay. Gayunman, sapagkat sa pamamagitan ng gawang ito'y binigyan mo ng dahilan ang mga kaaway ng Panginoon na lumapastangan, ang bata naman na ipinanganak sa iyo ay mamamatay. Prophet Nathan came to him, right? Kaya si Propeta Nathan po ay pumunta Then po sa David kanya. completely repented his sin. At siya po ay talagang lubos na nagsisi sa kanyang That's why kasalanan. God forgave his sin. Kaya nga pinatawad ng Diyos yung kanyang But kasalanan. even though God forgave his sin, He gave a chance to Satan. Pero kahit na pinatawad na ng Diyos yung kanyang kasalanan, ngunit binigyan niya ng pagkakataon si Right? Satanas. Verse 14, right? Gayunman, sapagkat sa pamagitan ng gawain ito'y binigyan mo ng dahilan ang mga kaaway ng Panginoon. Kaaway ng Panginoon, Satanas. Right? Yeah. Bagaman nahulog si David sa malaking kasalanan, siya ay lubos na nagsisi at hindi na muling gumawa ng parehong kasalanan. Hanggang sa kanyang kamatayan, pinanatili niya ang kanyang puso ng matatag at hindi nagbago. That's why it's important. He failed once, right? But he could restore. Kaya napakahalaga po na bagaman siya po ay nabigo ng isang beses, ngunit siya po ay nanumbalik. He did a complete repentance. Siya po ay gumawa ng lubos na He pagsisisi. didn't repeat same sin. Hindi niya po inulit yung parehong pagkakasala. hanggang sa kamatayan. tuloy-tuloy. That's why David could become great king. Kaya nga po si Haring David, siya po ay bumalik bilang isang dakilang He hari. could be used by God preciously until the end. Kaya siya po ay nagamit ng Diyos bilang napakahalaga sa harapan ng Panginoon hanggang sa huli. Right? Unang Hari chapter 15, buksan mo ang Biblia. Unang Hari 15. Unang Hari 15 verse 5. Unang Hari 15 verse 5, basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1 Sapagkat ginawa ni David ang matuwid sa mga mata ng Panginoon at hindi lumihis sa anumang bagay na iniutos niya sa kanya sa lahat ng araw ng kanyang buhay, maliban lamang ang tungkol kay Urias na Heteo. Yeah. Ginawa ni David ang matuwid sa mga mata ng Panginoon. Yeah. At hindi lumihis sa anumang bagay na iniutos niya sa kanya sa lahat ng araw ng kanyang buhay. Malagang bagay ay sa lahat ng araw ng kanyang buhay. Tama po ba? Tuloy-tuloy. Whole life. Yeah. That's why he could be a great king of Israel. Kaya nga po siya po ay naging isang dakilang hari. Tama po ba? Ngunit may ang taong hindi nagawang panatilihin ang kanyang puso mula sa simula hanggang dulo. Si Saul ay nabigo na mapanatili ang kanyang unang magpapakumbabang puso hanggang sa huli. Kaya siya ay itinagwil sa harap ng Diyos. Right? Yeah. At si Solomon ay hindi rin napanatili ang kanyang unang puso na sumamba sa Diyos hanggang sa huli. At sa halip ay sumamba siya sa mga Diyos ng ibang bansa. Yeah. Halimbawa, right? Saul at Solomon. They didn't continue
serve the Lord until the end. Kaya si Haring Saul at si Solomon, hindi po sila naglingkod sa Panginoon hanggang sa huli. Ang taong nagpanatili ang kanyang unang puso hanggang sa huli, sino? Si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo. Matapos maligtas ay buong buhay niyang inilan para sa Ebanghelyo hanggang sa kanyang kamatayan. Matapos ang lahat, natapos niya ang kanyang takbuhin ng pananampalataya hanggang sa huli. Buksan mo ang Biblia, ikalawang Timoteo chapter 4. Buksan mo ang Biblia, ikalawang Timoteo chapter 4, 7 and 8. 7 and 8. Ikalawang Timoteo chapter 4, 7 and 8. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban, natapos ko na ang aking takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya. Kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katwiran na ibinibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. The book of 2 Timothy was written by Paul. The last book written by Paul. Kaya po yung aklat po ng Timoteo, ito po yung huling sulat na isinulat po ni Apostol Pablo. It was written before his death. Kaya naisulat niya po ito bago po yung kanyang kamatayan. It's like the last testimony. Kaya ito po ay parang huli niya ng patotoo. Sinabi niya, 7, right? Nakikipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Natapos ko na ang aking takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya. How beautiful testimony it is, right? Kaya gaano po kaganda yung patotoo na ito, tama po ba? He really finished this race until the end. Kaya talagang tinapos po niya yung takbuhin po na ito hanggang sa huli. Tuloy-tuloy. He devoted his life for the gospel. Kaya talagang ginawa niya po yung kanyang makakaya, yung kanyang buhay para sa Ebanghelyo. We have to follow the example of the Apostle Paul. Kaya kailangan po nating sundin, tularan yung halimbawa ni Apostol Pablo. Kung ano ang kailangan para sa matatag at patuloy na Christian life. May mga bagay na kailangan para sa matatag at patuloy na Christian life. Una, dapat nating hindi makalimutan o mawalan ng unang pag-ibig. Unang pag-ibig. When you get the salvation, right, you have a first love. First love. Kaya nung natanggap po ninyo yung kaligtasan, natanggap po ninyo yung unang pag-ibig. We have to keep this first love until the end. Kailangan po nating ingatan, panatilihin yung unang pag-ibig na ito hanggang sa huli. But because of many reasons, we don't keep this first love until the end. Pero dahil sa ilang po mga dahilan, hindi po natin napapanatili yung unang pag-ibig na ito hanggang sa huli. When we lose this first love, we cannot continue our Christian life. Kapag nawala po yung unang pag-ibig po na ito, hindi tayo makakapagpatuloy sa ating buhay Kristiyano. Buksan mo ang Biblia, Apocalypse chapter 2, Revelation chapter 2, verse 4 and 5. Revelation chapter 2, 4 and 5. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo, iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog, magsisika at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una. Kung hindi, darating ako sa iyo at aalisin ko ang iyong ilawan mula sa kinalalagyan nito, malibang magsisika. Verse 4, ito ang hindi ko gusto laban sa iyo. Laban sa. English translate, against you. Kaya sa English po na translation, pagsasalin, ito po ay laban sa iyo. It means, our Lord consider, left first love, it's a very great problem. Kaya po yung Panginoon, isinasaalang-alang po niya na yung pag-iwan sa unang pag-ibig ay malaking problema. We say, right, sometimes we say,
It looks I lose my first love. Kaya minsan, di ba, sinasabi natin na nawala na yung una kong pag-ibig. It's not simple problem. Kaya hindi po ito simpleng problema. Our Lord say, right? I against you. Kaya sinabi po sa atin ng Panginoon, di ba, laban sa iyo. Our Lord consider it's a big problem in our Christian life. Kaya itinuturong po ito ng Panginoon na malaking problema sa ating buhay Kristiyano. Yeah. Ang taong nawalan ng unang pag-ibig ay hindi maaaring magkaroon ng matatag na Christian life. Kapag nawala ang unang pag-ibig, nawawala rin ang motivation sa Christian life. Walang motivation. Kung walang unang pag-ibig. Bakit pumupunta sa simbahan? Bakit? Why you come today? Kaya bakit po kayo pumunta ngayon? Dahil sa pag-ibig ng Panginoon. Tama po ba? Dahil sa salita ng katotohanan. Hindi tayo pumupunta sa simbahan dahil sa tao. Tama po ba? If you come today because of somebody, you have to reflect your Christian life. Kaya kung ikaw po ay pumunta ngayon sa simbahan dahil po sa ibang tao, dapat ka pong pagnilayan mo yung iyong buhay This Kristiyano. morning, ayaw ako pumunta simbahan. But your mother, let's go. Pero yung magulang mo, tara na, pumunta na tayo. Or your wife, let's go. Habang yung asawa mo sinasabi sa iyo, tara na. Dahil sa pag-ibig ng Panginoon, right? We come to church. Ang taong may pag-ibig ng Panginoon ay kusang loob na pumupunta sa simbahan. Ang ating Christian life ay dapat kusang loob at taos puso. Okay? Hindi tayo dapat dumalo sa simbahan ng sapilitan. Dapat hanapin at alisin ang dahilan kung bakit nawala ang unang pag-ibig. Right? Verse 5. Alalahanin mo kung saan ka nahulog. You have to find what's the reason you left first love. Kaya kailangan mong hanapin yung dahilan kung bakit mo iniwan yung una mong pag-ibig. May maraming dahilan. Yeah. Dahil sa katamaran, dahil sa pangnanasa sa mundo, dahil sa sometimes you are hurt by some brothers and sisters even in the church. Kaya dahil ba minsan ikaw ay nasasaktan ng mga brothers and sisters sa loob ng church But you don't forgive, at hindi mo sila mapatawad, you will left the first love. kaya iniiwan mo yung una mong pag-ibig. You have to find what's the reason you left first love. Kaya kailangan mong hanapin yung dahilan kung bakit mo naiwan yung una mong When you pag-ibig. restore first love, you can continue your Christian life. Kapag napanumbalik mo yung unang pag-ibig, makakapagpatuloy ka sa iyong buhay Kristiyano. Second, pangalawa, how can you continue our Christian life? Kaya paano ba natin may papagpatuloy ang ating buhay Kristiyano? Dapat sundin ang dating landas at huwag lumihis sa ibang daan. Dating landas. Buksan mo ang Biblia, Jeremiah chapter 18. Jeremiah chapter 18. 18 verse 15. Jeremiah chapter 18 verse 15. 15, okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit kinalimutan ako ng aking bayan, sila'y nagsusunog ng insenso sa mga di tunay na Diyos, at sila'y natisod sa kanilang mga lakad, sa mga sinaunang landas, at lumakad sa mga daan sa tabi-tabi, hindi sa lansangang bayan. May dalawang uri ng landas, right?
mga sinaunang landas, right? Mga sinaunang landas. It's the way God gave it to us. Kaya ito po yung daan na ibinigay po ng Diyos sa atin. We have to follow this way. Kailangan po natin sundin yung daan po na ito. Then we can continue our Christian life. Kung gayon, makakapagpatuloy po tayo sa ating buhay Kristiyano. But may ibang uri ng landas, right? Ito ay mga daan sa tabi-tabi, mga daan sa tabi-tabi, hindi sa langsangang bayan, right? Maybe right when you go home, there are two kind of way, right? Kaya marahil kapag umuwi po kayo, meron pong dalawang uri na daan. Main road, there is a main road, right? Highway, right? Kaya yung highway o yung main road. And also there is a side way. At dun sa kalsada, meron namang ibang kalsada. Before us, there are also two kind of way. Kaya sa daan po nito, meron din pong dalawang uri ng daan. The mga sinaunang landas, it's a main way, highway. Kaya po yung sinaunang landas, ito po ay gaya po ng main road o yung highway. God gave it to us this way. Kaya ibinigay po sa atin ng Diyos yung daan po na ito. But there are many kind of a side way. Pero napakarami pong iba't ibang uri ng landas o daan. Mga daan sa tabi-tabi. Satan made side way. Satan made many side way. Kaya po si Satanas, gumagawa po siya ng ibang mga daan. Hindi tayo dapat lumihis sa daang inilagay ng Diablo. Maraming patibong at hadlang ang inilagay ng Diablo. So many Christians, they don't continue Christian life because they follow the way Satan gave. Kaya maraming mga Kristiyano, hindi po sila nakakapagpatuloy sa kanilang buhay Kristiyano dahil po sa binigay ni Satanas na daan sa kanila. Maybe you heard about the famous book, Pilgrim's Progress. Kaya marahil po narinig nyo na po yung isang sikat po na aklat, yung Pilgrim's Progress. It was written by John Bunyan. Ito po ay naisulat po ni John Bunyan. It's a really famous book. Talagang ito po ay isang sikat na aklat. To the Christian. Kaya para po ito sa mga Kristiyano. It described how sinner can get the salvation. Kaya inilalarawan po nito kung paano po yung makasalanan ay magkakaroon ng And also kaligtasan. after salvation, it describes the way until go to heaven. At pagkatapos po ng kaligtasan, inilarawan po nito yung daan papuntang langit. Let me introduce one story in the Pilgrim's Progress. Kaya hayaan niyo po kung ikwento sa inyo yung kwento po doon po sa Pilgrim's Progress. The Christian, the name is a Christian. Kaya yung pangalan po niya ay Christian. Because he got the salvation by solving all his sin problem. Dahil at siya po ay nagkaroon ng kaligtasan at nalutas po yung problema niya sa kasalanan. Christian, let's suppose it's heaven. There is heaven. Christian, get the salvation by solving all his sin. Kaya po si Christian, natanggap niya po yung kanyang kaligtasan. That's why there is a way until he go to heaven. Kaya nga po meron pong daan na papunta po patungong langit. But one day when he on the way he go to heaven, he met one Lord. Ngunit isang araw po sa kanya pong paglalakbay, meron po siyang nadaanan na isang daan. When he arrived at this place, the road not good. Kaya nung nakita po niya yung daan po nito, yung daan po ay hindi po maganda. Mahirap to walk. Kaya mahirap po na maglakad. But here, he saw one, there was one fence. Ngunit doon po sa Beside of the road, there is one fence.
fence wall, or like a wall, fence. Ngunit doon po sa kabila ay meron po itong mga bakod. That's why he wonder, what is the other side of the fence? Kaya nga po nag-iisip po siya, ano kaya yung nasa kabila ng bakod? When he saw the other side, there was a good place. At nung nakita po niya yung kabilang panig po nito, meron pong napakagandang lugar. It is called meadow. Meadow means the field, good field, beautiful field. Kaya po yung meadow, tinatawag para po itong magandang lupain. But the Pilgrim Progress, it called meadow. Pero doon po sa Pilgrim's Progress, tinatawag po itong meadow. But the name is Sideway. Sideway meadow. Pero yung pangalan po ng daan po na ito ay tabing daan o yung meadow. In Pilgrim Progress, all the name has a meaning. Kaya doon po sa Pilgrim's Progress, yung bawat daan po, yung bawat pangalan po ay mayroon pong Beautiful kahulugan. meadow, but it's called the name Sideway meadow. Kaya napakaganda po nitong parang, pero tinatawag po itong tabing daan o yung parang. That's why he thought, mahirap to walk here. Kaya inakala po niya, mahirap na lumakad dito. But this side looks very good. Pero doon sa kabilang daan, mukha po Also itong when mas you look maganda. at the Lord, it looks, in the end, it will connect someday. In the end. Kaya inisip niya na sa huli, maaring ito ay konektado doon sa huli. That's why he entered here. Kaya pumasok po siya dito. It's good. Napakaganda. Messiah, right? But here, he have some rest. He enjoy this place. Pero sa lugar po na ito, siya po ay talagang naging masaya sa lugar po na ito. That's why he is a little bit tired. He fall into sleep. Kaya siya po ay napagod at siya po ay nakatulog. Then, here, because this sideway meadow belongs to giant. Ngunit yung tabing daan po na ito ay nabibilang po ito dun sa mga higante. The giant place, his field here. Kaya po yung mga higante, sila po ay nagmamay-ari ng lupain po na ito. But the giant name, giant despair. Pero yung pangalan po ng higante ay pagkawasak o pagkawasa. Giant despair. He look at him, Christian. Giant look at Christian. Kaya po yung higante, tinignan po niya yung si Christian. Why you are here? Kaya bakit ka na dito? It's my place. Ito yung lugar ko. Let's go. Kaya pumunta ka dito. And then there was one castle. At meron po doong malaking kastilyo. Castle. But the castle name, Doubt Castle. Pero yung pangalan po ng kastilyo ay pagdududang kastilyo. And the giant put the Christian in the inside of the castle. At yung higante po, inilagay po niya si Christian doon po sa isang malaking kastilyo. Underground, there is a prison. Doon po sa ilalim ay meron po doong kulungan. Christian is confined there. At doon po ikinulong si Christian. And then, giant beat strongly. At yung higante, siya po ay kanyang sinasaktan. Christian almost patay. Kaya halos siya po ay mamatay na. And Christian, the giant wife encouraged the giant. Giant told to the Christian, you better commit suicide. Kaya sinabi ng higante doon kay Christian, mas mabuti na magpakamatay ka na lang. You don't have hope to go out. Wala ka ng pag-asa pa para makalabas because dito. You are confined here. Dahil nakakulong ka na dito. Christian met the total despair. Kaya si Christian, talagang nawalan po siya ng pag-asa. Completely depressed. Talagang siya po ay labis na nalungkot. No hope, right? Wala ng pag-asa, tama po ba? Even he want to die. Kaya gusto niya na lang na mamatay. But one night, he remembered God's promise. Pero isang gabi, naalala niya po yung pangako ng Diyos. Then he found a way how to go out this castle. At pagkatapos, natagpuan po niya kung paano yung paraan para makalabas doon sa kastilyo. He has a key. Kaya nagkaroon po siya ng susi to go out the prison. Para makalabas po doon sa kulungan. Key name, key of promise. Kaya pinangalanan niya po ito na susi ng pangako. He hold on God's promise. Pinanghawakan niya po yung pangako ng Diyos. God promise, right? Whatever situation we are, He will deliver us.
Kaya ipinangako ng Diyos sa atin, di ba? Anumang sitwasyon ng meron tayo, tayo ay kanyang That's why he ililigtas. used this key, he could going out. Kaya nga po, Could go out. ginamit niya po yung susi na ito para po siya po ay makalabas. He run away, run away. Kaya siya po ay tumakbo. And he returned original way. At pagkatapos, bumalik po siya doon po sa tamang daan. 19th story? It describes our Christian life. Kaya inilalarawan po ito yung ating buhay Kristyano. We have to go all the way. God, Kailangan po nating tahakin yung lumang daan, yung dating daan. But Satan made many sideway. Pero si Satanas, gumagawa siya ng napakaraming tabing daan. It looks sideway, looks so much better. Minsan yung tabing daan, mukha po itong mas maganda. The way we have to follow looks more difficult. Pero yung daan na dapat nating tahakin, mukha itong mas mahirap. Right? Our way, right? We have to follow is a narrow way, right? Narrow way. Kaya yung daan na kailangan nating sundin ay yung makipot na But daan. Satan made a broad way, wide way. Pero si Satanas, siya ay gumagawa ng maluwang na daan. Then he suffered more difficulty. He wasted a lot of time. At pagkatapos, ibibigay niya sa iyo napakaraming kahirapan. Right? That's why if we follow the side way Satan made, we cannot continue our Christian life. Kaya nga po kung tatahakin natin yung dabing daan na ginawa ni Satanas, hindi po natin maipapagpatuloy yung ating buhay Kristyano. Madaling lumihis sa tamang daan, ngunit mas mahirap ang pagbabalik dito. Tama po ba? It's easy to absent one Sunday, right? Kaya madali lang na lumiban ang isang Sunday, tama po ba? Very easy, right? Kaya napakadali po, tama po ba? But it's difficult to return again. Pero napakahirap na muling makabalik. That's the reason why many Christians does not continue their Christian life. Kaya ito yung dahilan kung bakit maraming Kristiyano hindi sila nagpapatuloy sa kanilang buhay Kristiyano. Maraming bagay ang nagdadala sa atin sa mga side way. It can be our flesh desire for this world. Maaring ito po yung pagnanasa ng ating laman para po sa mundong ito. It can be some worldly friend. O kaya naman yung mga makamundong kaibigan. It's like a side way. Kaya para po itong tabing daan. Dapat gawing payak ang Christian life. Make a simple life. Kaya dapat ay maging simpleng pamumuhay. Dapat nating payak na isaayos ang mga bagay na nagiging dahilan ng paglihis sa tamang landas. Only way to follow all the way God gave us. Kaya kailangan lamang po nating sundin yung daan na ibinigay po sa atin ng Diyos. Kapag nakatakbo tayo ng makamundong bagay, maaari tayong maakit dito. May halimbawa sa Biblia, si Dina ay lumabas sa mundo dahil sa kanyang curiosidad sa mundo at ni-rape siya. Ito ay nangyari, right? Buksan mo ang Biblia, Genesis chapter 34. Genesis 34, verse 1 and 2. Chapter 34, verse 1 and 2. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1. Si Dina na anak ni Leah na ipinanganak nito kay Jacob ay lumabas upang tingnan ang mga babae ng lupaing iyon nang makita siya ni Shechem, anak ni Hamor na Hebeo, na siyang pinuno sa lupain, kanyang kinuha siya at sa pilitang sinipingan. Si Dina. Verse 1, si Dina ay lumabas upang tingnan ang mga babae ng lupaing iyon. Why she went out to look at the daughter of the land? Kaya bakit po ba siya lumabas para po tingnan yung mga babae doon po sa lupaing iyon? It's a new place. Ito po ay bagong lugar. Usually, right, the woman has interest, more have interest in the
fashion, right? Clothes. Kaya 'di ba kadalasan sa mga kababaihan, mas interesado sila sa mga fashion Or the hairstyle. o kaya naman yung hairstyle. 봐봐. She curious. Kaya siya po ay talaga Place, curious. what's their passion? Kaya inisip niya, ano kaya yung kanilang passion? What's their hairstyle? Ano kaya yung kanilang hairstyle? She went out, right? Kaya siya po ay lumabas, tama po ba? That's why she met big problem. Kaya talagang siya po ay nagkaroon ng malaking problema. She was raped. Siya po ay ginahasa. She went to sideway. Siya po ay pumunta doon sa tabing daan. Why she went alone as a woman? Bakit po siya pumunta na mag-isa bilang babae? Kapag minahal mo ang mundo, malilis ka ng landas. Iniwan ni Dema ang iglesia dahil inibig niya ang mundo. Ikalawang Timoteo chapter 4, buksan mo ang Biblia. Ikalawang Timoteo chapter 4, verse 10. Chapter 4, verse 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat iniwan ako ni Demas na umibig sa sanlibutan ito at nagtungo sa Thessalonica, si Crescente ay nagtungo sa Galacia at si Tito ay sa Dalmacia. Iniwan ako ni Demas na umibig sa sanlibutan ito. Right? May dahilan, right? Umibig sa sanlibutan ito. So if we love the world, we cannot continue our Christian life. Kaya kapag minahal po natin, inibig natin yung sanlibutan, hindi po tayo makakapagpatuloy sa ating buhay Kristiyano. Someday we will leave a church. Balang araw, aalis po tayo sa church. Upang hindi malihis, kailangan mong maging maingat sa iyong nakikita. Buksan mo ang Biblia, awit 119. Awit 119. 37. Awit 119, 37. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ilayo mo ang aking mga mata sa pagtingin sa walang kabuluhan at bigyan mo ako ng buhay sa iyong mga daan. Ilayo mo ang aking mga mata sa pagtingin sa walang kabuluhan. May maraming bagay sa mundo. Walang kabuluhan. If we focus on the worldly thing, walang kabuluhan, it hinder our Christian life, right? Kapag pagtutuunan po natin yung mga makamundong bagay, ito po ay walang kabuluhan at ito po ay hadlang sa ating buhay Kristiyano. Tama po Especially ba? our time, many people are using the cellphone, smartphone. Kaya lalong-lalo na po sa oras po na sa panahon po natin, maraming tao gumagamit ng smartphone o Of course, we cellphone. can use a smartphone in good way. Pero kapag din natin gamitin yung smartphone sa magbubuting We can paraan. get good information. Maaari tayong kumuha ng magandang impormasyon We have a fellowship with the brothers and sisters. at nagkakaroon tayo ng fellowship sa mga brothers and sisters. That's good. Ito po ay mabuti. But the problem, we use a smartphone in more time. Pero ano po yung problema? Ginagamit natin yung smartphone ng mas maraming beses. Because there are many worldly things in smartphone, right? Dahil napakarami pong makamundong bagay sa smartphone. Tama po ba? For example, Facebook also, right? Many contents in Facebook, worldly thing, right? Kaya halimbawa sa Facebook, napakaraming mga contents na mga makamundong mga musika. It's not helpful for your Christian life. Hindi po ito nakakatulong sa iyong It buhay make Kristiyano. you go to sideway, right? Kaya ginagawa nito na lumihis ka doon sa tabing daan. Or YouTube, Instagram, O kagaya po ng YouTube o kaya ng Instagram. TikTok, Yung TikTok. meron pa? It's a sideway. Ito po ay tabing daan. It hinder you go to all the way. Kaya maaari po nitong hadlangan ka na pumunta ka doon sa tamang daan na binigay ng Diyos. That's why we have to pray like this.
Kaya kailangan po natin na malalangin na gaya po Be nito. careful what you see Dapat kang mag-ingat sa nakikita mo. all time. At upang hindi malihis sa tamang landas, kailangan ituon ang paningin sa pag-asang nasa unahan at patuloy na maglakbay. Buksan mo ang Biblia, Philippians chapter 3, verse 13 and 14, Philippians chapter 3, 13 and 14. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring naabot ko na, ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagpapatuloy ako tungo sa mitiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Verse 13 ay, nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Ang mga bagay na hinaharap, ano po? We have also goal in our Christian life. Kaya yung mga bagay na hinaharap, meron din po tayong layunin o goal sa ating buhay Kristiyano. God gave us the goal, right? Kaya binigay po sa atin ng Diyos yung goal, yung ating mitiin. Ang taong may layunin ay hindi tumitingin sa tabi. Maaari nating sabihin na tayo ang huling mananakbo sa isang relay race. Huling mananakbo. Walang oras para lumihis, right? Walang oras para lumihis. Because our time, Jesus' second coming is really near, right? Dahil yung oras po natin, napakalapit na po ng ikalawang pagdating ni Jesus. Tama po ba? Kaya dapat nating ito ng paningin sa linya ng pagtatapos at tumakbo ng buong sigasig hanggang wakas. At upang patuloy na mamuhay sa pananampalataya, kailangan mong unahin ang gawain ng Panginoon. Buksan mo ang Biblia, Matthew chapter 6. Matthew chapter 6, verse 33. Matthew 6:33. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Yeah. So you better memorize this verse. Kaya mas mabuti po na kabisiduhin po ninyo yung talata po na ito. Try to remind always. Kaya subukan po ninyo niya palagi po itong So alalahanin. whatever situation you are, you try to put first priority in God's work. Kaya kung nasa anumang sitwasyon ka naroon, dapat mo palaging bigyan ng prioridad yung Panginoon. Yeah, the key word here, right? Ano po? Anong keyword? Muna. Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Then you can continue your Christian life. Kung ganoon, ikaw po ay makakapagpatuloy sa iyong buhay Kristiyano. At upang magpatuloy, kailangan ang matibay na pagpapasya ng puso. Pagpapasya ng puso, huling verse, awit 57, verse 7, awit 57, verse 7. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang aking puso ay tapat, O Diyos. Ang aking puso ay tapat. Ako'y aawit, oo, ako'y aawit ng mga papuri. Ang aking puso ay tapat, O Diyos. Ang aking puso ay tapat. Hindi isang beses. Dalawang beses. We have to always determine our heart. Kaya kailangan po na dapat palaging maging determinado yung ating mga puso. I will continue my Christian life until our Lord comes again. Ipagpapatuloy ko yung aking buhay Kristiyano hanggang sa muling bumalik yung Panginoon. If you left first love, restore first love first. Kaya kung iniwan mo yung unang pag-ibig, panumbalikan mo yung iyong unang And pag-ibig. check yourself whether you don't have a side way or not. At suriin mo yung sarili mo kung nasa tabing daan ka ba o hindi. Remove all the side way.
Alisin mo yung lahat ng tabing daan. Just go straight. Kaya dapat ka lamang na tahakin yung tamang daan. Yeah. So, right, the Christian, in the end, he could arrive heaven, right? Kaya po si Christian, nakapunta po siya doon po sa langit. Our Lord received him, right? Kaya yung Panginoon siya po ay tinanggap nito. You have done well. Kaya ginawa mo yung mabuting gawain. On the way, this road, we shouldn't be stumbled. Kaya doon po sa daan, hindi po dapat tayo na matisod. Tuloy-tuloy. It's your power. Ito po yung kapangyarihan po ninyo. Okay po? Manalangin po tayo. Mahal naming Ama na mahabagin at magpapala, salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Salamat po sa maunawan ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na sundin natin ang salitang natutunan natin ngayon. Tulungan mo po kami na mabuhay ng higit na sumusunod sa iyo sa taong ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.